She made her mark in Philippine cinema during the late 1990s and early 2000s. She captivated audiences with her beauty, talent, and screen presence. But beyond the spotlight was a woman who faced life's greatest challenges, from raising her children as a single mother to redefining herself on the pageant stage. Today, she's more than an actress or a beauty queen. She's a woman who believes that true beauty lies in resilience, respect, and giving back to others. This is the story of Katrina Paula. Yung respeto pa rin, iba pa rin yung ibibigay mong respeto Yes. sa mga taong nakakasalumuhan. Sabi nga ng tatay ko, anak, may bahay ka. Kung sino yung kumatok, humingi ng tulong sa'yo, papasukin mo, painumin mo ng tubig. Yeah. Parang pumasok lang yun sa isip ko na kung kahit sinong humingi ng tulong sa'yo, papasukin mo. Yes. It's John Saavedra, and you're watching The Unlimited. She has made a big name in the late 90s to early 2000. Next to me is a versatile actress turned to a pageant queen, Miss Katrina Paula. Hi! Hi, Hello. Ate. How are you? Okay naman ako. Ate, do you want to greet everyone watching, especially in US? Hi sa lahat ng nanonood ng vlog ni Jan at saka dyan sa Arizona. Ayan. Arizona and all over. Yes, Diba? pati sa Ayan. Philippines. Yeah. Sorry guys, I don't have my voice right now. I just got back from a flu. But thank you, Ate, for meeting me tonight here in Yes. Quezon City. I believe it's your neighborhood, right? Yes. Ate, Katrina Paula, siyempre kilala ka namin, late 90s to early 2000. Maingay yung Katrina Paula, di ba? Paano nag-umpisa si Katrina Paula? Actually, nagsimula talaga ako sa showbiz. Dalawa na yung anak ko. So, nag-work ako sa club. Doon ako nakita ng taga-Viva. After nun, pictorial, ganun kabilis, pinakita yung picture ko sa sa director. Yeah. Shooting agad. Feeling ko artista na ako. Middle pa akong Aha. makeup kit. Ang bayad sa akin, 1,500 pesos. Pero malaki na yun nung araw. Oo, pero sa 1,500 pesos para maghubad, maliit. Oh, okay. Maliit, di ba? Kasi sa club ako nagtatrabaho, kumikita ako 10,000, 20,000. Oh, mabilis lang. Ganun para Diba? kalaki sa club. Alam mo yung mga yung mga babae na sa club. Ganun. Yes, yes. Pero ate, no panahon mo, 'di ba? Hindi ko alam na may dalawang anak ka as one of your viewer, 'di ba? Yes. Pero talagang tinago mo ba siya noon? Tinago ko yun. So lahat ng mga nakakakita sa akin, nakakapanood sa akin, nakala nila virgin ako. Oo. Kasi yung katawan ko, yung face ko, yung innocent look, daw yung sinasabi nila, ganyan. Pero ayun nga, hindi nila alam, dalawa na yung anak ko noon. And you have this angelic face. Who would have known may dalawang anak ka na? Yeah. Actually, kanina, nag-dinner kami ni ate. Sabi ko, akala ko kaedad lang kita. Hindi. I didn't know you're on your golden year. Is that okay now we mentioned it? Yes, oo naman. And that's a compliment because Golden year na ako. you look amazing, ate. Thank you. Actually, na-starstruck ako kanina. Ala? Pagkita mo, sabi ko, oh my gosh, she's Katrina Paula. Oo. Diba? Pero, bring us back to late 90s. What was your perspective about showbiz industry? Bago ka pumasok. Siyempre ako, galing din naman ako sa, hindi ko naman sinasabing ganun ka need na family, pero hindi rin na, okay lang naman kasi may trabaho yung tatay ko, naging family driver siya ng isang malaking Ayala, ganyan. So, nakapag-aral naman kahit papano. Yeah. Tapos, nakakain naman ng masarap kahit papano. Pero, iba pa rin kasi yung ina-expect ko nung bata ako eh. Hindi ko naman nakuha lahat yon. Pero, syempre, nung nag-showbiz ako, feeling ko yayaman ako dito. Feeling ko, sisikat ako ng bonggang-bongga, pagkakaguluhan ako ng mga tao, katulad ng ginagawa namin ng nanay ko, pumupunta sa Broadway para manood ng That's Entertainment, tsaka the Vilma Santos Show. Yeah. Akala ko magiging ganun ako. Oo. Ambisyosa lang pala ako. hindi naman nangyari sa akin. Pero,
Pero nakapasok ka. Oo. Panahon mo noon, panahon ngayon, it's so hard to get into the showbiz industry. Totoo. Pero sa Pilipinas kasi ang kultura natin, we categorize actors. Kasi sa US, kapag you're an actor, whether you're doing sexy film, comedy, drama, you're called actor. Totoo. Bakit kasi may label pa na sexy actor? Alam mo kasi dito, sinasabi nila, para kasing pag sexy star ka o bold star o Oo. kung ano mang, pero may star pa rin naman, 'di ba? Parang minsan kasi yung tingin sa hindi actress. Oo. Pero 'di ba? Palagi ko ngang sinasabi na ang hirap Ako as a sexy star, kaya kong umiyak, kaya kong magpatawa, 'di ba? Kung ikukumpara ko yung sarili ko sa mga best actress or ano, kaya kong gawin yung ginagawa nila Kaya ba nila yung ginagawa ko maghubad? Yes, I agree. For me, growing up in the States, my definition of an actor is someone who has no limits. It means they give you the role and the role have to show your body. That's an actor. So hindi ko alam bakit may discrimination factor when you're called, like what you said, kapag Sexy sexy star, bold star. parang it's not the same respect compared sa mga dramatic or sa mga comedian na sana matuwid ng konti sa Pilipinas because nagkakaroon ng boundary. Instead na nag-unite yung mga actors, nagiging categorize siya na kapag sexy star ka, dapat iba yung ano mo, level mo. Diba? Do you feel na may konting kirot sa'yo ate na you're called sexy star? Wala naman, sa akin naman, hindi ko na pinapansin yun Kasi nga, nagsayaw naman ako sa club. Oo. So, anong diferensya? Wala. Kung ano man yung tingin nila sa akin, sila yun Parang pabayaan ko na lang sila. Basta ako, ginagawa ko kung ano yung tama, nakakatulong ako sa pamilya ko. Hindi ko kailangan mag-explain sa iba. Yes. Yun yung gusto ko sa'yo, ate, no? Speaking to you over dinner, parang you really know who you are. You're so established about the person you are na parang you do whatever you want. And I think, look at you now, after so many years, from late 90s to early 2000, you're an epitome of beauty and confidence. Thank you. Diba? And we're talking about confidence. She's also a beauty queen. Tell us about your journey being a beauty queen naman. Yung pagiging beauty queen ko naman is parang kasi matangkad ako. Oo. 'Di ba? Parang actually pinangarap ko 'yun nung bata ako. Pinangarap ko maging beauty queen, parang Rufa Gutierrez, yan yung Yes. idol ko, 'di Oh, ba? yes. Parang kahit naman sino, Rufa Gutierrez idol. Oo. So nung sinabi sa akin na gusto mo bang sumali sa Mrs. Universe? Yeah. Ganyan. Mrs. Universe, syempre, tingin-tingin, bet ko yun, di ba? Yes. Di ba? Sino hindi magbabet? Rampa ka ng Yes. pak, di ba? Oo. Ang sarap ng feeling. So, nagawa ko naman, naging third runner-up ako. Hindi kasi ako ganun katalino, baka hindi ako ganun ka-smart sumagot. Or baka may kulang para, basta sa akin yung, ilan yun, parang 76 candidates. Wow. Ng iba-ibang bansa yan, 76 candidates ng iba-ibang bansa na pinresent. Isipin mo, sa 76 na yon nag-top 15, Wow. top Pumasok ako dun sa Yes. third runner-up. Sobrang sobrang, And you represented the Philippines. yes, parang sobrang, ang sarap na ng Yes. feeling nun. Sa top 5 pa nga lang, okay na ako. Oo. Parang sabi ko, okay na to, top 5, matanggal ako dito. Okay na to, tatanggapin ko ng buong buo. Pumasok pa ako sa third. Bongga talaga to, di ba? You're pride. You're proud of the Philippines. And ate, hindi totoo na hindi ka matalino. I don't think you reach the person you are. And I admire your bravery. Yeah. Na, kasi ang talino, hindi siya nakukuha just because you know how to answer a question. Your intelligence does not measure based on how you deliver yourself during Q&A. I think it's a measurement of the whole you. Oh, And look, listening to your story right now, At saka nataranta kasi talaga ako noon English yun. Sabi ko, Hindi. pwede pa Tagalog ng para masagot ko ng oo, sana Tagalog ka sana. Hindi, Tagalog yung Oh. Tagalog, tinranslate talaga ng Tagalog. Kasi sa Oo. Japan kami lumaban noon. Sa Fukuoka, Japan. Doon, Yes. yung mga Tapos ang kasama ko sa room, parang
ano-anong nasyon yun. Basta puti Iba-iba. Oo, puti siya Tapos ang sweet-sweet nung babae na yun. Peruvian ba yun? Parang ganun Yeah. siya. Ang sweet-sweet niya, good morning, how are you? Yes. You sleep well? Ganyan-ganyan siya sa akin. Sabi ko, ang sweet naman nito. Ganun siya. So you have a jolly personality. I think kahit sino pang makaharap mo, I think you'll be okay. Yes. And that third runner-up out of 70-some candidate, I did not know that. That's a Oo. pride of the country. Oo. At saka, grabe yung mga Mrs. Universe. Yes. Hindi mo talaga maiisip na 4 ang anak nito, 3, Diyos ko, nakatong, Diyos ko, ang bewang kaliit, walang Yes. tiyan. Perfect! Pala ba? Nakaka-inspire. Perfect yung mga misis na yun, Oo. ha? Perfect sila para sa akin. As misis, as nagkaroon ng 4 na anak, Diyos me, walang tiyan, Yeah. sexy. Ang gaganda ng katawan. Pag rumarampa sila, Diyos me, paano ko lalaban nito? Yung talaga, ikaw na bahala sa akin, Lord. Yes. Kung nilagay mo ko sa gantong sitwasyon, baka ikaw rin yung maglalagay sa akin na kung mananalo man ako. Very inspired with your story, ate. But I know sa mga pinagdaanan mo from being, you said in the sexy films, right? Being a beauty queen, being a mom, being a dancer in your younger years. But ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo na proud ka that you were able to overcome? Siguro yung namatay yung husband ko. Namatay yung husband ko, tapos nakaladkad yung pangalan ko sa hindi maayos na name, pero hindi ko ayoko nang anuhin yun. Yeah. Pero as a single mom, napakahirap. Napakahirap na mag-aaral yung mga anak mo. Napakahirap sa isang magulang na pag humingi ng, Mami, gusto ko may laptop din ako. Diyos ko, sabi ko, yung mga makmak na ganyan, parang, syempre, di ba, yung mga anak ko, gusto nilang makiin kung anong meron. Ilan yan, nagpapagatas ako ng mga Yes. panahon na yon. Yung isang anak ko, ilang taon, naggagatas pa rin siya, di ba? Tapos yung mga anak ko na nag-aaral sila, may mga cellphone na rin na kailangan mong, hindi ko maibigay lahat yun ng sabay-sabay sa mga anak ko. Siyempre, may magulang pa rin akong Yes. tinutulungan ko. Parang breadwinner kasi ako sa pamilya ko Magulang ko, kapatid ko. So, alam mo yon, lahat yon iisipin ko isa-isa, paano ko maibibigay ito sa pamilya ko? Oo. So, work hard talaga, magtatrabaho ako kahit ano pa. Lahat ginawa mo para sa kanila. And it's all worth it because now, their success is a reflection of your being a parent, being a single Yes, parent. yung Diba? anak kong May panganay, pilot ka na. nakapagtapos siya, piloto na siya, nasa Yes. PSG siya. Captain Nicole Ann Samonte, hello, shout out to you. Yan, aking anak. Yung pangalawa kong anak, Yeah. naging field reporter siya ng isang kumpanya, Abante News Online. Yes, wow. At saka All TV, ayan, si Aten Shop, hello, yun. Tapos ngayon ngayon ang pinag-iipunan ko na lang yung 2 anak kong lalaki. Yes. Isang 21 years old tsaka isang 16 years old na kailangan ko pa rin silang pag-aralin. Siyempre may mami pa rin ako, Yeah. di ba? Pero grabe ate, parang wala na, may 4 ka anak, walang bahid na nagka-4 ka na anak. Yes, ganun din yung mga ibang Mrs. of the Universe na ganun. Yes, you really deserve that. Even if you have third runner-up for the Filipinos, speaking on behalf, I'm gonna talk to especially the gay community. We're so proud of you. Yes. Listening to your story, Alam mo, nakaka-goosebump siya. Hindi, alam mo ha, nagbo-birthday ako, nag-charity ako, ang pinaka-masayang naging birthday ko is yung mga Golden Gays. Oh. Nag-birthday ako sa Yes. Golden Gays, tas sobrang mahal na mahal Oo. nila ako. Kasi sa lahat ng mga sexy star kaya naglaro ako ng Family Feud. Ang inaano ko na kung mananalo ko, Oo. Golden Gays pa rin. So yung mga foundation, Sila parate. Golden Gays. Kasi Oo. meron akong kaibigan na sobrang nakasama ko sa hirap at ginhawa. Tumayong tatay. Tumayong tatay. Oo. Pero bakla siya. Yes. Hello, shout out to you, Uno. Uno. Hi. Yan, si Glidel. Anthony, lalaki pa yung mga LGBT kasi sa totoong lalaki. Oo. Alam mo yung, meron responsive. silang balls. Oo. Yung etong kaibigan ko na to, Yun. marunong, alam mo, sa kanya,
magbo-blower yan, magre-reband ng buhok. Babayaran siya ng 1,000 pesos. Oo. Ibibigay niya sa akin 500. Minsan sasabihin ko, Kalahati kulang talaga. pa to. Sabi ko, kulang pa to, magagatas pa si ano. Oo. Bigay niya sa akin 800, sa kanya lang yung 200. Ganon tumayo yung kaibigan ko para sa mga anak ko. Naging tatay talaga Yes, siya. that's good. Kaya, nung naging okay ako, golden gaze talaga Sila yung rin yung tinulungan ko. binalikan mo. Oo, as in, alam mo yun, sobrang matatanda na bakla, na iniwanan ng pamilya, na nagkaroon ng maayos na buhay dati. Tapos, biglang, alam mo, minsan, mas gusto ko talaga yung mga Ako gusto ganun. kita samahan, ate. Pagbalik ko dito, Maiiyak ka let's doon. do Maiiyak ka whatever doon. kung ano bang outreach yan. May iyak ka doon kasi yung kaibigan ko na bakla, best friend ko yun eh. Oo. Ayoko kasi yung mga masaltang bakla eh. Yung mga LGBT na ganyan. A gay community family members. Oo. Sobrang maririnig mo yung mga kwento nila. Oo. Nakakaiyak. Tapos, bigla na lang kami magsasayawan. Yung iba, drag queen talaga na Yes, ano. oo. Alam mo, pinaghandaan nila yung birthday ko. May nag-drag queen, may nag-ano pa ganyan. talaga, no? Talagang nasa isang restaurant lang kami. Yes. Bongga. Oh, bonggang-bongga na ano. Really? Meron talaga may pa-feather, may pa-palakpak, Yes, yes. may pa ano, iba-iba. As in talagang pak. Talagang makikita mo talaga sila na para talagang Really? Oo, para talagang binigyan nila ako ng pansin. Kaya At the same naman, time, binuhay mo sila ulit. yes. Diba? Kasi Oo. sometimes they just need someone to clap for them. Oo. Someone to just watch them. Para Oo. ibalik yung pagka makulay nila. Oo, sabi nga sa akin ng isang lola doon. Sabi niya, matagal na akong hindi, matagal na, parang 20 years niya pa daw ginagawa yun. Oo. Yung mga Tina Turner moves Oo. niya, ganyan. Nabuhay si Tina pero Turner nabuhay ulit. ako kahit hindi mo ako bayaran. Oo. Gusto ko lang tong gawin. Oo, yun lang. Passion kasi nila yun. Yun, sabi ko talaga, kahit Oo. hindi kita bayaran, sabi niya, kahit hindi mo ako bigyan ng pera, gagawin ko to, mag-outfit Ayun. ako, nakastaking talaga. At ang kinis Grabe, matanda no? na. Parang mga nasa 60 years old, pero kung makagalaw talaga, Oo. talaga yung mukha niya, Yeah. alam mo yun. That's inspiring. I want to visit the Golden Gaze. Gaze. Golden Okay, Gaze. Golden Gaze. Golden Near me. Gaze, Okay. oh. Maybe before I leave, I'll visit the Golden Gaze. Diba? Kumanta yun Yes. na let the good job in the city. Yung mukha niya talagang, Oh, winner. you know what? I'm thinking of a documentary even. Oh, Think I'm gonna yun do din a gawin mo. documentary. Gawin mo yung Yeah. sa... Yes. Oo. Alam mo yung nag-birthday ako doon. Pinick up ng GMA. Tapos nakalagay Yeah. yun sa Inquirer ba? Ano bang... Yes. Kumbaga, ginising ko yung kung nagbibigay kayo ng tulong sa iba, etong mga LGBT na mga lola at lolo natin na nagpasaya naman sa inyo, Oo pansinin nga. nyo rin. Oo. Na ako lang ang nagawa nun sa mga Thank you for remembering ang mga Golden Gaze. Kasi Golden minsan Gaze. kailangan talagang puntahan sila. Hindi lang just to donate, hindi lang just to be there. And like what I said, give them attention. Now, ate, I want to admire you kasi I watch a lot of vlogs, podcasts, documentary news. A lot of times, they feature former sexy actors now having a hard time, struggling in life. Pero you have a different story. Diba? Your story right now, I'm seeing a successful woman in front of me. Yes, yes. Not only beautiful, not only a perfect mother, a beauty queen, but you're an epitome of someone who's so resilient na lahat ng dinaanan mo, parang the way you talk, baliwala, oo, mahirap. Oo, mahirap, Pero ano yung mahirap. sikreto mo, ate? Ang sikreto ko doon is syempre prayers. Magdadasal ako. Parang lahat ng pagdadaanan ko sa buhay ko, parang sasabihin ko, Lord, ikaw nang bahala. Yeah. Etong nangyayari sa akin, ibibigay ko muna sa'yo. Ikaw na ang gagawa nito. Kung anong sagot ang bibigay mo sa akin, maghihintay lang Yeah. ako. Basta palagi lang prayers. Iba kasi talaga yung prayers at saka yung paniniwala mo. Yung paniniwala mo. Oo. Sabi ko nga dati, Lord, bigyan mo lang ako ng isang bahay na masisilungan ng mga anak ko na kahit tumanda ako, hindi ako makikikatok ng pwede ba ako dyan ng isang linggo, pwede ba ako dyan ng isang buwan. Alam mo, binigay niya sa akin, grabe. Binigyan niya ako ng isang maayos na bahay dyan sa nandito sa Quezon City, Quezon Avenue, Prime Yeah. Lot area.
binigyan niya ako ng building, binigyan niya ako. Sabi nga nila, yung iba nagrereklamo, parang yung hinihiling ko, hindi mo binigay, Lord. Bakit ganon? Pero yung hindi mo hiniling, yun yung ibibigay niya sa'yo na mas maganda. 'Di ba? So parang ganon yung sa akin na hindi ko hiniling to sa'yo lahat, Lord, pero ibinigay mo sa akin. Yung pala yung twist nun, yung parang sobrang simple lang ng hiningi ko na meron lang kaming bubong ng pamilya ko. 'Di ba? Uulan, babagyo, magtatag-init. Andun kami sa loob ng bahay ng pamilya ko, nasama-sama kami. Kumain man kami ng, magdikdik man kami ng asin, hindi malalaman ng ibang kapitbahay ko or hindi malalaman ng kamag-anak ko na nagdidiktik ako ng asin kasi andito ako sa sarili kong bahay Parang ang sarap-sarap lang ng feeling na kakain ka ng sarili mo, meron kang cubiertos at 'di ba? Na alam mo, yung matawag mo sa'yo. 'Di ba? Yes, yun yung akin to 'di ba? Parang ang sarap lang ng feeling na gano'n na 'di ba? Kailangan lang talaga yung prayers nga. Prayers talaga. Tsaka feeling ko rin, binibigay sa'yo na lahat ng kailangan mo. Kasi you have a grateful heart, ate. Yes, diba? totoo Marunong naman. kang bumalik sa kapwa. Like yung mga sinabi mo na golden gaze. Ay, God. Now, sa mga sexy actors, even sa mga newbies sa showbiz, ano yung advice mo sa kanila so that someday in the future, na maybe 10, 20 years, because we both know na being in the showbiz industry is not permanent. Totoo. Diba? Wala namang Maari permanent. ngayon, ang liwanag ng between mo. Tapos biglang parating may bago, hindi ka na kailangan. Yes, totoo. Pero what's your advice for them? Ang advice ko sa mga ganyan is, alam mo yan, kasi tayo, okay, fine, kumita tayo ng 100,000. Ubusin mo yung 50,000. Yung 50,000, itabi mo. Yes. Palaging half, magtabi ka ng half, palagi kang magtatabi ng half. Kasi yung tinatabi mo na half, hindi mo alam, in the future, magagamit mo na yun. 'Di ba? So, kasi iniisip ng iba na sobrang sikat na sikat ako, 'di ba? Sobrang sikat ako, hindi ako malalaos, hindi ako mauubusan ng pera. Kasi pag nandyan na sikat ka, feeling mo, tuloy-tuloy siya, di ba? Pero hindi totoo yun. No. 'Di ba? Hindi totoo yung ganon. Kasi nga sinasabi nga ng iba na bilog ang mundo. 'Di ba? Iikot at iikot 'yan. Hindi natin alam kung kailan. Bababa. Yes. Yun. Ate, as a mom, what is your advice? I know your kids are watching right now. You're their inspiration. Alam nila yung pinagdaanan mo. Someday, in 10, 20 years, or maybe this is gonna be online forever, and if they wanna watch this again, if you wanna talk to them, what's your advice to all your kids? Siyempre, sa dalawang anak ko na nakapagtapos na, maayos na yung buhay nila. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa kanila kasi, alam mo yun, nag-obey sila. Yung obey nila is talagang sumunod naman sila sa akin. So, siguro, iba pa rin yung mga anak ko, Nikki, Athens, ayan. Kung nanonood man kayo, siyempre, salamat kasi kung ano yung sinabi ko, tinupad nyo, di ba? Sa dalawang anak kong lalaki, iba pa rin palagi kong sinasabi sa kanila, yung mga taong nakapagtapos ng pag-aaral, ganito lang ang trabaho. Paano kung wala pa kayong di ba? Wala pa kayong pinag-aralan, di ba? So, kailangan din talaga yung matapos ka ng pag-aaral at syempre, hindi natin maaalis may mga bata na talagang alam mo yung susubok ng kung ano-anong bagay. Lagi ko lang sinasabi dun sa dalawa kong anak, magtapos kayo ng pag-aaral nyo kasi yung iba nga, nakapagtapos ng pag-aaral, hirap maghanap ng trabaho. What more yun? Yes. Ikaw na hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral, guwapo ka lang, hindi na kasi uso ngayon yun, di ba? Iba na rin kasi yung mga ngayon. Tsaka sinasabi ko sa kanila is, no drugs, walang rape, ayoko nung mga ganon. Sabi ko, palagi lang ako nandito, nakasuporta sa inyo. Yeah. At alam ng dalawang anak kong lalaki yun. Yes. Kung paano nyo rirespetohin yung lalaki, yung babae, sabi ko, tignan nyo kung paano nyo ako nirirespeto. Ganyan din kayo magrirespeto sa mga babae. Yes. Kasi, sabi ko nga, from janitor to CEO, 'di ba?
iba ang ibibigay niyong respeto. Halos dapat parehas yan. Yes. Kasi tao sila. Mhm. Kasi yung iba, janitor lang naman yan. Waiter lang naman Yeah. yan. Ganto lang naman yan. Pagtabihin mo silang dalawa, Tao din naman. tao lang din, di ba? Di ba? Kakainin lang din ng lupa. Yung respeto pa rin. Iba pa rin yung ibibigay mong respeto Yes. sa mga taong nakakasalumuha mo. I agree. Well, thank you so much, Ate. Yes, But my last thank you. question for you, of course, we're all gonna leave this world, right? Like Yes. sabi mo, Oo. someday yung gusto mo matandaan ng mga anak mo. But as an actress, as a beauty queen, as a mom, as someone who advocate for respect and to give back to our community, which is the Golden Gates, how do you want to be remembered as Katrina Paula? Siguro, as matulungin talaga. Yun talaga. Yun talaga yung gusto ko na matandaan nila. Yeah. As halos lahat naman sila, yun naman yung masasabi nila sa akin. Wala naman silang masasabi sa akin na, eto si Katrina, hiningan ko tulong, di ako binigyan. Yes. Pero palagi yan, palagi yan. Sabi nga ng tatay ko, anak, may bahay ka. Kung sino yung kumatok, humingi ng tulong sa'yo, papasukin mo, painumin mo ng tubig. Yes. Yun yung palaging sinasabi sa akin ng anak ko dahil blessed ka kasi meron ka niyan. Nung nagkaroon ako ng sariling bahay ko, sabi ng tatay ko, pwede na ako mamatay kasi alam niya na safe na ako. 'Di ba? Parang pumasok lang yun sa isip ko na kung kahit sinong humingi ng tulong sa'yo, papasukin mo. Yes. That's a beautiful message, Yes. Ate. Thank you so much for guesting. And you know what? You're truly unlimited. I have a cup. I couldn't talk right now, folks, but I could listen to her for another hour. Very inspiring story. Thank you so much. Thank I you. agree. Thank Kapag you, thank tumulong you. ka kasi, imagine mo if we all have that kind of perspective, it's a ripple effect. Baka wala na mag-struggle sa mundong ibabaw. Tama. Kung alam lang natin, i-give back sa community yung meron tayo. Kasi hindi naman lahat fortunate enough to have what we have, di ba? Tsaka yung pagtulong naman is hindi naman, Hindi naman kailangan pera. Oo. Pwede namang, Oo. you know, it could be listening to a friend, Oo. being there for someone, or tama. just having that empathy. No? Do you want to take our sponsors, Ate? Yes, syempre magpapasalamat ako sa mga sponsors ko, sa mga nagpapa-beauty sa akin. Bennett Aesthetic, yan. Sa may BGC yan. Hair yan. Pwede sa hair, ganyan. Doc Bennett, hello, yes. Tsaka, Beauty Glam, yan. Beauty Glam ng sa Cainta Rizal. Kung nasa Cainta kayo, ayan, punta rin kayo dyan. Nagpapasalamat din ako sa inyo. Thank you so much. Thank you guys. This is episode 40, the end of season 4. Thank you to all the sponsors. We're looking forward to season 5. We're gonna have Pia Moran as the first season for season 5. Watch out for that. Again, this is John Saavedra, The Unlimited. Episode is brought to you by the following sponsors: Skinwell. Take care of your skin because you're beautiful and you deserve it. Cecile Waller of Berkshire Hathaway Home Services Arizona Properties, your trusted realtor. Proxima Outsourced Philippines Incorporation.